What's up mga kabuhok? My name is Balbon and welcome back sa ating tutorial ni Balbon. Yan, magandang gabi, magandang araw, magandang gabi po kung nasan man kayo ng panig ng mundo. Kamusta po kayo? Today po ay pag-usapan natin itong Hornet ADV ng Shoei, yung dual sport na helmet nila. Yan, medyo late na yung paggawa ko ng video, pero try natin na mabigyan kayo ng tutorial. So magkakabit po ako ng lens. Yan, meron ditong smoke na hindi, light smoke na silver. Kakabitan natin tong Hornet ADV, and then pag-usapan natin ng konting saglit yung fitment niya sa mga adjustment. Pwede kasi i-adjust yung mga helmet nila. Pwede i-adjust yung size, So tara, umpisahan natin. Lagi naman ganito, impronto lang yung video natin. Wala na edit. Last time gumawa ako ng video, medyo napahaba yata. Ayan, pagpasensyahan nyo na po. So una, ibang system din tong Hornet ADV. Meron lang ditong screw, tsaka dito sa ibabaw meron lang pipindutin para matanggal yung pick or para ma-access mo na tong lens nila. Ayan. So una kong ginagawa, etong parang screw dito, inaano lang to, tina-turn lang. Ayan. Pag medyo naramdaman nyo na maluwag na, okay na yan. Half turn lang. So sa kabila ganun din, half turn lang. Either counterclockwise. Pabaligtad pala. Counterclockwise. Yan, so maluwag na. So tanggal na yan, ibig sabihin. Then, pwede nyo na siyang hatakin. Dali. Yun naman sa ibabaw, meron ditong parang dalawang lines. Yan, dito nyo lang pipindutin para mag-release yung nasa ibabaw. Yun, hanggang na siya. Yun, di ba? Hinata ko lang. Galaw-galawin nyo lang para matanggal siya. So, half turn lang siya, matatanggal na siya. Half turn. Hey. Ayaw siyang matanggal. Naka half turn na ako. Yan. Oh. Hey, hindi ko ma-access eh. Taas natin yung lens. Access natin dito. Yun. Di ba, tanggalin yung dalawang screw kabilaan, tapos pindutin nyo dito. Then, mahatak nyo na siya palayo. So, ito na. Ma-access na natin yung lens niya. Yung lens niya, kailangan naka-upright position. Tapos, meron parang hinahatak dito. Yan, ito. Yan. Hatakan nyo lang to, tapos hatakan nyo lang yung lens pa ganito. Tanggal na siya. Yan. So, hatak. Hatak, tapos pa ganito. Yan, tanggal na siya. Yan, buksan natin to. Yun palang available na lens para sa Hornet ADV. Ang alam ko, ang available na lang ay clear, light smoke, smoke, at saka itong iridium na light smoke base na silver. Other than that, yung ibang mga lens nila discontinue na. Yung photochromic niya diniscontinue na ni Shoei. Wala na tayong mabili. Pero dati siguro mga some 3 years ago, meron pa siyang photochromic, kaso diniscontinue na. So eto na lang yung natitirang iridium niya. Light smoke yung base, tapos iridium silver. Yan. So lagyan natin. Sama natin ito ipapwesto. Yan. Tapos lakayan natin. Chuk. So yun, kung paano nyo kinabit, ganun din pa tinanggal, ganun din pa kakabit. So ako inuuna ko yung dito eh. Magasgas natin.
Hindi ko makita yung lens. So, kapain nyo lang mga kabuhok. Basta unahin yung nandito sa gawin na to. Tapos babaan nyo lang siya. Bit na. Pogi. O, diba? Pwede siyang gamitin ng ganito. Pwede siyang gamitin ng walang tuka. Ayan yung tsura niya. Kabit na natin yung tuka. So, sa tuka, unahin muna natin yung sa taas. Shoot natin doon. Tumunog, okay na. Tapos, hanapin nyo lang yung position. Yan. Kasi na, hindi natin mahanap yung position. Uy, huwag naman tayong hindi ko makita. Ay, sa kabila. So, hanapin mo lang yun. Tuldok mo, tapos yun. Turn mo siya. Lock na siya. Saan na siya? Tapat nyo lang siya na ganun. Tapos, half turn. Tigis. Okay. So, kabit na. So, yan naman yung itsura niya pag naka silver lens. Tapos, ang gusto ko palang ituro ay yung adjustment sa padding sa cheek pad. Tanggal tayo. Na-adjust din kasi ito eh. Yung sistema ng mga paddings. Sa Aray siya sa Shoei, hindi sila nakakalayo. So, na-adjust din ng paddings nito. Dito pala umpisa. Ayan. Tapos tanggalin na rin natin itong explain na rin natin ito. Medyo mas madali yung top paddings ng Aray. Ito kasi ginaganito pa to dito eh. Yun. So kailan siya ginawa? February 26 daw ginawa yung helmet. So yun, sa cheek pad sa Shoei, madalas ano yan, laging standard dyan, 31, 35, 39. Usually yung mga standard na sizes ay 35 mm. May nakalagay dito 35. Ngayon yung ibang sizes may 31, tsaka merong 39. So, ano ibig sabihin nun? Yung 35 ay standard. Kung gusto nyong sumikip ng konti yung helmet nyo, bili lang kayo ng 39 mm na cheek pad para sumikip. Or kung tama naman yung sukat sa crown, tapos masikip yung helmet nyo, kuha lang kayo ng mas manipis na cheek pad. Ganon din naman sa ibabaw. Ang standard, ang bilangan sa cheek pad ay 5... ano pa ba isa? 5, 9, tsaka 13 yata. Parang 5, 9, 13. So, standard ay 9, 5 yung manipis, 13 yung makapal. So, naglabas si Shoei ngayon. May nilabas si Shoei na parang adjustment foam. Didikit nyo lang dito, at saka dito sa mga side. Pwede nyo nang ma-customize yung fitment ng paddings. Actually, medyo pinupush nga ngayon ni Shoei yun eh. Yung bang personal fitment nila. Yan, yun ang ino-offer nila ngayon sa Shoei. Ang ang common issue sa mga paddings ng Shoei, eto, napupulbos siya. Kasi direct contact siya sa EPS. Yan, eto yung napupulbos. Pero madali naman nakakabili. Or meron tayong mga kaibigan na gumagawa ng ganito, nare-repair nila. So, pwede nyo ipa-repair. So, anyways, asa na ba tayo? So, yun, kung kailangan nyo ng adjustment ng konti o nagkamali kayo ng bili, na marami naman sa atin na mali talaga yung nabibiling size, pwede kayo magpabili sa akin ng special paddings para sumikip. Or kasi minsan, pag gano'n na, nagamit na, yun na, lumuluwag na. So, yun, sa cheek pad, standard all sizes, mula small hanggang XL or 2XL, iisa lang yung cheek pad, nababago lang sa kapal.
Dito naman, ang importante sa Shoei, yung top paddings. Kasi yung top paddings, magkakaiba siya. Hindi lahat ng top paddings ay papasok. Yung iba mga client ko, sinasabi nila, bibili daw sila ng large na size ng paddings kasi nabili nilang XL ay malawag sa kanila. Mali po. Ang dapat po, ang gagawin natin pag ganun, bibili tayo ng XL na padding na makapal para sumikip. Hindi po tayo magbababa ng isang size. Iba po kasi yung iba na yung position, magkaiba na yung shell size. Baka hindi na siya mag-fit. So ito pala yung chick pad. Alam niyo ba na na nakakarni rin to? Parang katulad ng sa Aray na meron din siyang peelable din siya na part. Ayan, kung titingnan nyo, para siyang spider mesh. Ayan, medyo mahirap lang tong tanggalin, pero na-access din siya. O, nakita nyo, natanggal ko na. O. Ayan. Yung iba na nasisikipan, yung ibang nasisikipan sa helmet nyo, ito po yung sagot. Pwede nyo pong bawasan yung chick pad kung nasisikipan kayo. Aray. Hindi ko ma-access. Ayan o. Anyway, ganyan yung titigasan kasi ako eh. Yun. Diba? Yan, si boss pangalan nito? Si boss TJ. Yan, sinabi ko sa kanya, alam mo ba na yan? Na access yung chick pad. O, pag tiningnan nyo yung chick pad, katulad din nung sa Aray, meron din siyang mga parts na pwede mong bawasan. O, diba? May peelable parts din siya. Kita nyo? Yan. O, kung nasisikipan kayo, tanggalin nyo to. Kung naluluwagan kayo, gawan nyo, DIY niyo, lagyan nyo ng foam para kumapal. O, diba? Hindi ko lang alam sa ibang mga ibang seller kung tinuturo yan. Pero, yun o, na-access po itong chick pad. Pwede mong dagdagan. Ito, kung medyo maluwag sa inyo, kung hindi nyo naman kailangan gumastos, bili lang kayo ng double-sided tape, tapos bili kayo ng foam. Pwede nyo adjustan. Ganun lang din yung ginagawa nila actually. Kaso sa Shoei specific, alam nila kung saan nila dadagdagan, alam nila kung ano yung idadagdag, alam nila kung alin yung mabawasan. Pero syempre, since nasa Pilipinas naman tayo, wala naman doon na parang personal fitment, DIY lang tayo. So yun lang, Aray, Shoei, halos same lang. Pwede kayo magbawas, pwede kayo magdagdag. Depende sa fitment nyo. Yun, sana natulungan ko po kayo sa ating mini tutorial ni Balbon. Yan. So kung may ganun po kayong kailangan, mag-PM lang po kayo sa akin. Ride safe, peace out.